Aquino na ipinaubaya niya. So, naalala ko kasi noon, meron ditong artikulo sa FB niyan, na kung saan ay sinasabi na ano, Cory Aquino gave up. Alam ko yung Saba Society yun, gave up Saba, okey? Oo. Ang problema, 'di kinalkal ko kanina, aba ko walang hiya yung, page na yun. Nag nag-update, tapos ngayon ang nakalagay roon, hindi raw give up ni Cory Aquino. Ha? Pero naalala ko rin naman yan kasi noong ako'y college pa, ang aking professor, di ko alam kung buhay pa yung prof na yan, sinasabi niya na gano'n nga yung ginawa ni Cory Aquino. Kasi etong si Ninoy po, 'no, pakita ko sa inyo ang article na mga nakuha ko. Okay. Ops, eto, inaasahan po kasi nila dito ay 'di ba si Ninoy Aquino ay ano, bago siya mamatay, 'di ba nung napatay yan sa Manila International Airport sa Tarmac, ang kanyang passport ay Marcial Bonifacio, 'di ba? Pangalan ng, isang, Kristiyano. Hindi niya pangalang tunay, Marcial Bonifacio, pero ang kanyang passport ay Malaysian passport. And at the time, alam na alam naman po talaga ng lahat na ang Malaysia ay nakikipagsabwatan sa kanila, kina Ninoy Aquino, para mapabagsak si Apu Lakay sa puwesto. Ngayon, apparently, namatay na nga itong si Ninoy and then si Cory Aquino, sabi rito ha, with her political allies allegedly tried to pass a joint resolution dropping the claim of Saba. But prior to this, yung sinasabi ko sa inyo na sinabi ng professor namin na siya ay manalo, ang ginawa raw ni Cory, si Mr. Gonzaga yun, Professor Gonzaga ng UE, Political Science. Ang ginawa raw ni Cory Aquino ay nagpadala ng sulat. Ang kausap nila si Mahathir Mohamad. ah, Ah, ang sulat na yon ay nandun po ang fulfillment na gini-give up niya na ang claim sa Sabah. Kaya lang hindi ho po puwede na, under lang ng kanyang kapasidad bilang Pangulo ng Pilipinas. So ni-require sa kanya para maging valid ito, maging official ang give up ninyo ng claim sa Sabah ay kailangan dito ang aksyon ng Kongreso. So ito na nga po yung joint resolution na kaya lang ang nangyari according nga rito kay Mr. Dorado, hindi po nakuha ni Cory Aquino yan. Yan po yung time na maraming mga kaalyado si Cory Aquino sa pagpapabagsak kay Apo Lakay. Kabilang na diyan sina Adasa, marami yan, mga yan kumalas sa kanya kay Cory Aquino. Meron pang iba diyan. Sabi rito, Malaysia's hardball diplomatic and guerrilla war maneuvers backed by shrewd use economic leverage sourced from huge revenues from oil extracted in Sabah were completed by 1987. They succeeded in forcing the Constitutional Commission to drop the Philippine Sabah claim hands down. And the source said the amended baseline laws approved by March 2009 resulted in the exclusion of Sabah from the Philippine territory. Okay. Yung baseline law kasi po dati na nakapaloob doon yung historic right, yung mga ganun. No? Inamyendahan ito ng isang Republic Act at then apparently, ito na nga po ay kumbaga nawala na yung pundasyon ng ating claim. However, question po yan sa Korte Suprema, yung amyenda na yan. Ang sabi ng Korte Suprema, nananatili pa rin naman ang ah, ang claim ng Pilipinas, sabi ng Korte Suprema, which I highly doubted. Kasi paanong mangyayari, itinanggal nyo nga yung basis. So ang magiging basehan natin yung obsolete na lamang. Pero sabi rito, Malaysian support bargain. Yan, o. Meanwhile, the late former Senator Aquino Jr. bargained the Philippine claim on the disputed territory ng Sabah daw to get Malaysian support ousting Apulacay. Okay?
And the Sultanate official who requested anonymity said a former foreign affairs official revealed during a forum he attended doon sa UP noong 2013 na ito nga pong mga Aquino ay kanilang ito the wood yung ginamit. Ibig sabihin, it will going to happen with, diba, or upon fulfillment of some conditions. Okay, the Philippine claim over Sabah in exchange for its support in the move to oust. Ito po yung kapalit. Kaya yun yung sabi ko kanina. Then sabi ni Dorado, former National Territory Division Head daw ng Foreign Affairs, sinabi na during daw po, nung panahon ni Aquino, uh, during that, Aquino met, si Ninoy Aquino nakipagkita kay Mahathir Mohamad. Okay? Before Ninoy went back to the Philippines and then ito na namatay noong August 21, 1983. Ah, Sabi niyan, there was a commitment to help oust Marcos and if the Aquinos will assume power, the claim of Saba will be dropped. At yun na nga po yung kinukwento ko kanina na ginawa po ni Cory Aquino. Kaya lang nabigo siya na makuha rin po itong joint resolution ng Kongreso. Dahil nga po, labag po yan sa batas. Okay? Ngayon, sabi pa rito ha, as the Sultanate gotten better treatment from the Philippines? Hindi po. Katunayan, sa etong si President Aquino, Gloria Arroyo, yan. President Aquino, si Cory Aquino, and then si Gloria Arroyo, ito pa pare-pareho, walang mga interest na isulong ang Saba claim. Maging si Ramos, yan. If one recalls correctly, sabi, who was in favor of renouncing the Philippine claim to Saba without consulting the real owner, which is the Sultan of Sulu. Hmm. President Cory Aquino administration vowed to resolve that matter at the matter one way or another and did not. Si Apolacay naman, after his disastrous bungled attempt, kasi napahiya rito si Apolacay, nang bumuo siya ng grupo ng mga batang tausog na training nila para mag-infiltrate diyan sa Sabah at magsimula ng kaguluhan na dahil sasakupin na po uli ng ating gobyerno by force because that is the only way para mabawi natin yan is by means of force. Kaya lang, ito pong si Ninoy Aquino, while he is a senator, nag-filibuster. Ibig sabihin ng filibuster, yung non-stop na privilege speech, he divulged the plan Operation Merdeka. So nalaman ng mga Malaysian authorities, so binantayan po ito. At yun na nga, nang mapahiya ron si Apolacay, so nasira po siya diyan sa ASEAN. Ngayon, masyado siyang sabi nga po ng iba diyan ay tuso, sabi nila. Kasi para ho ma-appease niya yung mga taga-ASEAN, ang ginawa niya diyan, sabi niya, "O sige, para sa pagkakaisa, eh, puwede naman nating i-give up ang claim sa Sabah." Pero hindi niya po tinotoo. Ang gusto niya lang mangyari dito ay maibalik po yung kanyang popularity diyan po sa ASEAN. Okay. Sabi diyan, the only president lang naman daw na nagsagawa ng seryosong pagbawi, ito pong si President Diosdado Macapagal, ang tatay ni Gloria Arroyo. Well, ang totoo pong nangyari naman dito, kaya ang sinasabing seryoso, tandaan ho natin, ang Sultanate of Sulu is a separate political entity. Yang Sultanate of Sulu, kabilang po dyan itong ibang parte ng Mindanao Island at saka ito pong Palawan. Yan ang hawak nila and then the Sabah. Now, uh, nung magkaroon po tayo rito ng Treaty of Paris yung 1896, tapos yung 1900 na Treaty of Washington, ang nangyari po doon ay napasama po sa tinatawag na Pilipinas etong Sultanate of Sulu. Okay? So ngayon, nung lumaya etong Malaysia diyan sa mga Briton, ibinigay ng Briton ang Sabah territory sa mga Malaysians, which is maling-mali na bagay. Kasi maliwanag naman doon sa Treaty of Washington yung update doon sa Treaty of Paris ng 1896 ay nangyari po, sinasabi roon na lahat
yung mga may, pag-aari ng Pilipinas o maaaring nagkaroon ng claim, ang, Spain, eh, lahat yun kasama sa ibinenta na nila sa Amerika. At yun na nga po, nakasama tuloy doon ang Sultanate of Sulu. Ang ginawa ngayon ng, Sultanate of Sulu, dahil po sa kanilang kapabayaan, pinarentahan nila 'yan sa private company, ah, para yung revenue daw ipambibili nila ng mga armas. Pero hindi nila ginawang palaguin ang kanilang sultanato, nag-enjoy lamang sila sa halaga ng perang ibinabayad na renta sa kanilang territory. Hanggang sa yun na nga, tuluyang nawala sa kanila tuloy na yung control dahil po ibinigay ng mga Briton sa Malaysia ang Sabah, okey. Ngayon, ito po yung, 1935 Constitution. So ito yung pinakamaganda po talagang version ng ating, saligang batas ng national territory. Binabanggit ko kasi rito, hindi pala 1896 bagkus yung, Treaty of Paris is 1898, okey? 'Yan, 1896 yata yung pagkabaril kay Rizal yun, eh. Eto 1898, yung Treaty of Paris, yung, nabili tayo, and then sabi diyan, "The limits of which, are set forth in the Article 3 of the said treaty, together with all the islands embraced in the treaty concluded at Washington between US and Spain on the 7th day of November 1900, and the treaty concluded between US and the Great Britain on the 2nd day of January 1930, and all the territory over which the present government of the Philippines Islands, exercises jurisdiction." Okay? So ngayon, nabago po ito at mas napaganda rin kung tutuusin noong 1973 Constitution. Ang nakalagay na rito ay may historic right or legal title tayo. Okay? So panahon po ito ni Apu Lakay, etong constitution na 'to. Sabi diyan, "The national territory raw comprises Philippine archipelago with all the islands and the waters embraced therein, and all the other territories belonging to the Philippines by historic right." So kabilang po yung mga treaties ang binanggit kanina ron sa 1935 Constitution, and legal rights, legal title including the territorial sea airspace and the subsoil seabed, the insular shelves, and other submarine areas over which the Philippines has sovereignty or jurisdiction. The waters around, between, and connecting the islands of the archipelago, irrespective of their breadth and dimensions, form part of the internal waters of the Philippines. Kaya nga po claim niya, 5 years later, formally, na may dokumento na claim niya ang, Spratlys Group of Islands. Kasi may basehan na siyang ginawa rito, 'ba? So pinaghandaan niya talaga yung aksyon niya. However, dito naman po sa 1987 Constitution, isa po ito sa request ng Malaysia pala na kailangan mawalan ng pundasyon ang claim ng Pilipinas sa Sabah. So nawala na po itong historic right or legal title. Nawala na po 'yan dito. Mababasa na lamang po natin, "The national territory comprises the Philippine archipelago with all the islands and waters embraced therein, and all other territories over which the Philippines has sovereignty or jurisdiction, consisting of its, terrestrial, fluvial, and aerial domains, including its, territorial sea, seabed, subsoil, blah, blah, blah." 'Yun, wala na. Ito kasi yung pinakaimportante rito sana na hindi sana nawala nila, yung by historic right or legal title. Yan, okay. So, maliwanag. Kasi meron rin nagsasabi na si Apo Lakay ang isa sa talagang nag-ano, ayun, thank you po, British North Borneo Company, yung nagrenta doon sa Sultanate of Sulu. Sayang. Meron na kasi nagsasabi na si Apo Lakay ay give up niya, hindi po niya give up. Kumbaga ginamit niya po 'yan sa kanyang, gaya ng term na ginagamit ng iba, ay pagiging tuso. Kasi nga, etong si Ninoy Aquino, sinira ang kanyang diskarte. Well, papaano po ba napunta sa picture ang Pilipinas sa pag-claim nito? Simple lang, ang Sultanate of Sulu po kasi nung panahon ni Diosdado Macapagal, dahil nga wala silang kakayanan at very urgent na makuha nila ito bago pa magtagal, dahil mina-maneuver ng, mga Briton at ng mga Malaysian,
na piliin ng mga mamamayan kung kanino nila gustong mapasama at pinili nga po diyan na magkaroon sila ng botohan, pinili nila na mapanatili sila sa Malaysia. Actually, meron tinatawag diyan ng ano, ng, Manila Accord. Tama po, Sir Carlos? Yung Manila Accord ang nakalagay doon na pinapayagan na ang Sabah ay mapasama sa Federation of Malaya. Okay, hindi po buong Pilipinas, kundi yung Sabah territory lamang mapasama doon sa Federation of Malaya. Pero hindi daw po makakaapekto ito sa claim natin. Yun ang nakalagay rin do'n. Now, meron lang 20 years sa kontrata na ibinigay ng Sultanate of Sulu, ah, diyan kay Diosdado Macapagal, 'no. Ngayon nung, kalaunan na kini-claim na po ito ni kliname po talaga ito ni Diosdado Macapagal, kaya lang naubos yung kanyang panahon, and then naupo na nga po etong si Makoy. Nung si Makoy na, siya ngayon ang dumanas ng matinding, tawag dito, ah, hirap or effort para mabawi ito. Na-encounter niya tuloy dahil ginamit ni Ninoy Aquino eto pong Jabida Massacre na pinalitaw niya na kawawang-kawawa ang mga, tawag dito, ang mga kabataan na tausog sa kamay ni Marcos. Pinatay sila diyan sa Bataan, sinunog yung mga bangkay nila, and then merong isang tao na nakaligtas at, nakaligtas siya sa paraan ng paglangoy mula sa Bataan Islands patungo ng Cavite. Pero na-debunk yun kasi nakita ng marami na imposible mong malangoy ito dahil napakalakas ang alon terrible, sabi nila. Yan, hello, magandang, good night. Oh, so ngayon ang nangyari, itong taong 'to nagpunta sa opisina ni Noy Aquino. Nakapagtataka nga bakit doon agad tumakbo kay Ninoy Aquino at saka kung bakit walang walang, notarized, affidavit itong taong ito. Kung ano yung nangyari na sinasabi na, sila ay, kinuha ni McCoy and then dinala sa Bataan, training para maging infiltrators sa Sabah. Tapos, nung mabuking ay pinagpapatay sila kaya lang siya nakatakas. Walang makuhang labi nung iba dahil sinunog daw, binarbecue. Walang gano'ng statement. At bakit walang naging Senate hearing o anumang, investigasyon, 'di ba? At pagkatapos nun wala na ring ibang mga hakbang pang ginawa tungkol diyan sa Jabida Massacre, etong si Ninoy. Now, Nurmi Suwari at age of 27, he is already a professor in UP Diliman, naniwala kay Ninoy Aquino sa kwento ng, Jabida Massacre. Now, iniwan niya yung UP Diliman at umuwi ng Mindanao, nagtatag ng Moro National Liberation Front. At yun na nga, sinuportahan ng Malaysia at binigyan pa ng, lugar kapag, tinutugis sila sa karagatan ng tropa ng gobyerno, then inililigtas sila nitong Malaysia. And then kalaunan nung kumandidato si PBBM pagka-Vice President, eto na nga si Nurmi Suari, talagang verbally sinabi niya na ano, tiwala siya kay PBBM sa talino nito, kakayanan nito na kanyang nakita. May question nga ang reporter do'n, sabi sa kanya, "Sir, hindi ba't 'yan ang, anak ng number 1 mong kaaway?" Kaya sabi niya, "Iba ang anak." Sabi niya, "I am a Muslim. I am a Muslim, I am a Muslim. Iba ang anak sa ama." Sabi niya. So kung ano yung kasalanan ng ama ay hindi mo pwedeng ipasa sa anak, sabi ni Miswari. And then doon sinabi niya rin na nauto ako, nabudol ako. Hindi naman budol ang term niya, kung hindi, sabi niya ay, ah, napaniwala ng kwento ni Ninoy Aquino ang puso ng batang si Nur Miswari na sila ay, napapahamak lamang, nilalagay sa alanganin dito sa administrasyon ni Marcos. Pero kalaunan nga kasi nakita niya talaga kung ano ang sabuatan dahil nung naging presidente na si Cory Aquino, nakita niya yung, effort na imagine pagkaupo,
isang effort na ginawa niya ay, i-give up literally on her own capacity ang Sabah. And ang problema hindi po nila tinanggap dahil kailangan ang aksyon ng Kongreso to end the Philippine claim once and for all. Kaya lang nung i-request na ayon do'n kay Dorado ang, joint resolution ng Kongreso, both houses, hindi po siya pinagbigyan si Cory Aquino. So ano man ang nangyari kalaunan, yoong, Republic Act, ano bang number ng Republic Act na 'to? Okay, ang Republic Act na 'yon, ang, 5446. Okay, ang 5446 'yun yung naglalaman po doon ng, parang may related doon sa ating, pundasyon ng claim natin sa ano, sa Sabah. And then kalaunan, um, noong 1968 po 'yun, okay, panahon po ni Apo Lakay 'yun. Pagdating naman dito sa 2009, hindi na sa korte ang 2009. Ang, Republic Act 9522 ay, inamyendahan ito at 'yun na nga po, nawala na ro'n ang, pangpundasyon ng ating claim sa Sabah, 'yun. At ito yung binabanggit ko rin kanina na inapila ito sa Korte Suprema, pero sabi ng Korte Suprema, "No, nandiyan pa rin naman." Kasi pinapa-declare ang 9522 as unconstitutional. Kaya lang, I don't know what happened to the Supreme Court, sabi nila, "No, walang dahilan para i-unconstitutional 'yan at nandiyan pa rin naman ang claim ng Pilipinas sa Sabah at puwedeng buhayin anytime." Kasi nga po, kumbaga in-archive ito for the meantime. Okay, so 'yun po 'yung naging effort ni Cory Aquino at ng kanyang asawa and then ng mga sumunod na administrasyon. Alright, okay, thank you. Nalito ako rito, 2009 KGMA nga din, 2010 ay si Pinoy. Yan, thank you. Mm. Yeah, that's right. Nurmi Suarez ay isang aktivista noong panahon ni Ninoy at Joma. Ah, professor din siya, ng, UP Diliman Political Science Department.